Pasok na ako sa trabaho. Ha? Sige. Anak, tama na muna yan. Okay po, man. Akin na yan. Ako, man. Ako nga po si Maxine Cheng. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang underemployment. Ano nga ba ang underemployment? Underemployment ay ang pagkakaroon ng isang trabaho na mas mababa sa kurso na kinuha mo. Yung James Santiago, Ilan taon na po kayo? 45. Ano po yung trabaho niyo po ngayon? Sa ngayon, volunteer ako as a house parent sa Berlani Foundation. Nag-start pa lang ako mag-college. Nag-try na akong mag-working student. Nagtrabaho ako sa SM muna hanggang sa napadpad ako sa iba't ibang fast food chains. Ngayon, as a volunteer, kasi yung misis ko, nag-working siya sa isang foundation, Handicap Center Lourdes. Nag-volunteer ako doon, then nag-transfer yung wife ko, then ako rin nag-transfer sa isang foundation. Wala naman, nakaka-apekto. Yun lang, minsan kailangan ako sa bahay ng bunso ko kasi ang bunso ko nalagaan pa namin. Minsan hindi ako nakakauwi. Hindi namin masyado nasusuporta sa pag-aaral niya. Ganon din ang wife ko, parati rin wala sa bahay. Minsan kahit holidays, wala kami sa bahay. Ayun naman ang nakaka-apekto sa pamilya. Masyado pong busy. Medyo. Paano ka nakarating sa ganyang trabaho? Yun nga, sa wife ko. Dahil volunteer na kami sa Handicap Center Lourdes, kung saan mas ngayon ang foundation na inaanohan ko ay mga normal kids, tinutulungan ng mga street children. Dati naman yung mga blinds, may mga disabled ang tinutulungan namin dati. Kung sakaling natapos mo lang yung kurso mo, ano mas pipiliin mo ngayon? Yung kasalukuyan mong trabaho o yung maaaring maging trabaho mo sa kursong kinuha mo? Kung sakali. Halos parehas lang. Kasi love naman namin yung ginagawa namin eh. Hindi naman kami basta kumikita, nakakatulong pa kami sa nangangailangan ng tulong. Sige, dito po ka sa mga bagyo. Ganyan, di ba lahat? Okay. Oh, kamusta? Ito, daming mauulit at matitigas na ulo ng bata. Pa! Pa! Punta na po ko! Ay, kumano. Nako, nakapalagin ka na naman eh. Nako. Yay! Basura na naman yan. Hindi oh! Tayo, lika ka tayo! Teka, wait lang. Kakain muna tayo. Lika. Kulang tayo! Gigita mo na. Jeline, gigita. Ngayon, at alam na natin ang ibig sabihin ng underemployment. Tulad ni James Santiago, naging positibo ang underemployment sa kanya. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay naging positibo ang underemployment. Kaya dapat natin tandaan na tayo ay mamili ng tapat at maayos na kurso para sa ating kakayahan. Yun lang po at salamat.